Lactopapi, ang ilim nun nga maayo sa tanang sakit. Sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalibanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lactopapi tamin usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lactopapi para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lactopapi kitang tanan. Mag-Lactopapi. Lactopapi, ilim nun alang sa tanan. Lactopapi, palit na. Lactopapi, ilim nung nito kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lactopapi, apel nga pagkaan nito. Basta okay, diba? Wow. O kini man nalipod pa, inakanunaya. Lactopapi, mapaitin na. Lactopapi, kanunaya. Lactopapi, masaligan na. Galing na. Mag-Lactopapi na ilim nung para sa tanan. Sige na, dali na. Sa Lactopapi, mahappy ang pamilya. Sige na, dali na. Palit na. Sige na. Lactopapi. Hindi ka nunaya. Lactopapi taluwas. Sige na. Lactopapi. Kahabi mag-Lactopapi, papi, mag-Lactopapi, papi. Mag-Lactopapi. Mag-Lactopapi. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Ang tutak na sa Bantay Radio o sa Tibok Pilipinas, alas 8:03 sa Kabuntagon. Newsline. Kini mo sa ka radio magazine program nga magatod sa labing lapas nga mga balita, makigdugtong sa tinubdan sa mga balita ug mapasabot sa labing dagko nga mga isyu nga naglambigit sa katawhan. Newsline. Dinhi sa Bantay Radio, ang inyong kauban sa kalambuan. Newsline. Kigalan, maayong adlaw. Yung tayo bagong armas tayo dire. Maayong adlaw, welcome sa atong Tulumano Newsline. Dito sa Bantay Radio Cebu. Adlaw rong Lunes, pizza 27 na sa Hulyo tuig 2026. Karong adlaw mga higala mao'y schedule sa State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kanya, daghan kayo nagpaabot ugon sa isulti sa atong presidente sa iyang ikalima nga State of the Nation Address. Karong adlaw, unya pa ning alas 4 at tubangan ni sa joint session sa ubos nga bay balauranan ug ingon man sa Senado. Amot manambong baka ang mga senador nga gi-perceive nga anti-Marcos. Na may mga senador diha nga ang perception mao nga lagot na gyud kayo ni Presidente Bongbong Marcos. Doon na sa mga senador nga gi-perceive nga kaalyado
o dapig sa administrasyong Marcos. Pero sige na lang na, ato lang pabuton. Alas 4 unyang hapon, ang schedule sa iyang State of the Nation Address ato sa Batasang Pambansa o dito sa Congress Building sa Quezon City. So muna, karong adlaw Lunes, Petsa 27, Sona, tulo ka adlaw gikan karon, Hulyo 30, mao na sad ang schedule nga dalho na ang mga records dito sa Senate Impeachment Tribunal. May tungod ni sa kasong impeachment batok ni Vice President Sara Zimmerman Duterte. Itong mga bank records, mga records sa BIR, ingon man records sa Anti-Money Laundering Council nga gisumpina sa Senado kay nisugot man ang Senado as a tribunal. Mao may resolution nga sige ipadadin pero dili tanan. Limitado lang, kutob lang sa unsa ning gi-identify nga mga records. Kunya, I understand dili ni kay records lang ang gi-subpina. Dili ni subpina duces tikom lang kundi ad testificandum po doon na po ipakapin nga pagpasabot unsa ng mga records. Kaya di man kasabot ang mga senador kung dili mo explain ng taga-bangko, taga-AMLC, ingon man ang BIR. Kining sa BIR lang, kinahanglan pa ning pagtugot sa presidente, mananghid pa ning kadakuan sa BIR kon tugutan ba nga dalhon nila ang mga records kay confidential lagi ni. Doon ay daghang confidentiality nga issue kining maong mga records mo nang na controversial apan para sa prosecution gikinahanglan ni atol sa usa ka impeachment trial o kining impeachment exception sa confidential nature nining maong mga records. So, unya na sa pizza 30 kano sa may pizza 30 Lunes 27, 28, 29, 30 unya sa Huwebes. So mo ni ang duha ka mga importante kaayo nga mga events nining simana. Human nilabay na tong simana nga ang atong gisagubang mao tong epekto sa bagyong Quiapo. Ug ingon man ang pagbunlot niya, pag-enhance niya sa southwest monsoon o hangin nga habagat nga maoy naghuyop, nagpadpad og mga dag-om dinhi ibabaw sa kayutaan sa Pilipinas. Mo na nga dunay mga flash floods nga nanghitabo kay baga kaayong dag-om ang gipadpad sa southwest monsoon. Layo ra ang bagyong Quiapo nato diri apan ang epekto niini maong iyahang gipakusog ang hanging habagat ni huyop sa mga panganod o sa mga dag-om mo nang dinhi natagak isip uwan sa atong kayutaan apil na dinhi sa Sugbo. Sa laing bahin mga higala dinhi sa Sugbo sa pagkakaron. Dunay 5 ka mga LGUs nga gimonitor pag-ayo sa mga otoridad sa panglawas sa atong probinsya sa Sugbo. Gumikan sa sakit nga dengue. Niya naman da isang dengue, no? Dengue fever. Kining dengue, sama sa ato nang nahibawan sa nangaging mga katuigan, muuso ni kunting uwan. Kay ang breeding place sa mga lamok, ilabi na, kining Aedes aegypti, naa sa mga tubig, ganang mga tubig nga gagmay bitaw. Pananglitan mga ligid nga linabay na o guba na dili na tumahipos iniguan na magpunong nga tubig mahimong adto didto mangitlog ang lamok nya kining lamok nga Aedes aegypti dili ni maoy tinubdan mo source sa dengue virus kundi carrier lang ni siya tigdalang ni siya sa dengue virus. Ang kantong natakbuyan nag dengue fever inya matuslukan kay dili man ni mamaak ang lamok god, ang baba dili man gamiton, musting man lang ni siya, mutuslok man ang kanang naslubot bitaw sa lamok. Kung nakakita mo unsaon unsa nang buyog, dako-dako man ni sa lamok. Kanang buyog dili na mamaak, musting lang na siya, stings like a bee ang mosquito. Unya kung nakatuslok to siya og masakiton og dengue, nya ibot nya mutuslok na sa glain, manakod. Ang dengue virus gikan sa nasakit nga tao mutakod nga to sa bag-o niyang na sting o natuslukan. Mauna nga
gimonitor karon ang mga kaso sa dengue sama sa pagmonitor usab sa mga kaso sa leptospirosis. Gumikan kay mao ning mga sakita ang muuso kunting uwan. Matud pa sa Provincial Health Office sa Kapitolyo nga ilang gimonitor karon pag-ayo, gibantayan nila pag-ayo nga dili mo kuyanap, di mo kaila pag-ayo ning dengue fever ug ang leptospirosis. Wa pa man hinuon kay mga reports may tungod sa pagtakboy sa leptospirosis apan sa dengue doon na duhang namatay. Kikataho nga doon ay namatay sa Konsolasyon, doon ay namatay sa Compostela ug kapina sa Gatos. Samtang wa hinuon mga matay apan natakbuyan sa dengue virus. Ang Kapis Gatos mga 136 ang natakbuyan sigon sa report nga nadawat sa Provincial Health Office. Kinadaghanan mao ang Toledo City. Daghan tag tigpaminaw og tigtan-aw diha sa atong programa sa Toledo City. Maayong buntag ninyo. Inautun ta nga nasayod mga perting daghanan nas dengue cases diha sa Toledo. 49 na gikataho gikan sa Toledo nya gisundan ni sa Barili, 3rd District gihapon. Mag-concerned ini si Kuan, si among busing diri si Ma'am Gigi kay pinangga sad kayo niya ning 3rd Congressional District kay nahimo naman siyang board member diha kaniadto. Oh, niya daghan ra bang niingon nga balik lang unta ka og ka opisyal sa 3rd District Ma'am G ano mo raman og wa pa man ni siya moingon nga interesado siya. Murag na busy man ni siya sa iyahang negosyo. So muna, no? Ang nag-una, 49 cases. Mao ang Toledo, followed by Barili with 39, and followed by Talisay with 34. Talisay hinoon, diyan na sa 1st District. Konsolasyon, 33. Mao ni ang lugar diri sa 6th District ug ang Carcar City. Sa ato pa, duha di ay sa 3rd District, duha sa 1st ug usa sa 6th District. 19 sa Carcar, 33 sa Konsolasyon sa Talisay, 34 ka kaso kana sa na-reported lang og nahibaw-an sa Provincial Health Office. So mo na hinaoton ta nga magpahinumdum ni nato nga kita apil puta sa kuan, apil puta sa kinahanglang manglimpyo sa atong palibot aron kalikayan ang dengue. Mupadayon atong tulumanon humanining mga pahinumdum. Sa mga higayon nga magkuyog ang tibok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtua ang Maximus Buffet. Eat all you can kada adlaw alang sa paniudto ug panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw ug uban pang sobra pa sa 20 kalain-laing putahe. Unlimited lechon baboy kada Sabado ug Domingo. Maximus Buffet. Lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet nahimutang sa Salis Drive, Cebu City, duol sa USP Lahog Campus. Hinumdumi, Maximus Buffet. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopaffi, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopaffi araw-araw. Natural ang galing. Ako si Vanessa Almeda, taga Talisay City. Na-discover na ko ang Lactopaffi katong nasakit ko, na diagnose ko nga na ako'y kidney stone Marso 2018. Yung 2 weeks lang siya nga nigamit ko religiously sa Lactopaffi niya 3 times a day niya. After 2 weeks yun, nakita jud nako ang dako jud siya nga miracle kay nganong nigawas ang bato. Pamatud-an jud nako nga tinuod jud siya na naagid siya effect di ay sa imuha ang lacto. Regardless pa nga naa kay giinom nga tambal, ang pinaka nindot pa jud ato no kay ni-stop kog inom og tambal
and I just used Lacto Puffy for 2 straight weeks. Unya ang bato nigawas jud siya. Pagkanindot jud kay sa piling. Mo nang moingon kong mo jud ni. Nya mao pa jud ni siya ang nindot kayo nga nahitabo kay prior ana giingnan pa jud ko nga operahan ko kay grabe na daw kuno ang akong sitwasyon sa akong bato kay naamang ko stones both sa left and right kidneys. So ang diagnosis ng doctor was i-operate ko diha dayon pagkatong nadala ko sa hospital, pero wala jud nako na gihimo. Nangita ko laing paagi. Ngunit siya nga na abot jud ko nga nangita ko nga nakadungog naman ko na may istoryadaan nga nagingon nga ang Lacto Puffy siya miracle drink siya in a way kay katong gisaysay sa ako ang naiusa ka pasyente nga na siya sakit na iyang giimnom, so ako gid siyang gi-try mo tong wala na ko niagi og operasyon. So hangtod karon padayon kong nag-inom sa iya para matutally cleanse na jud siya. Unya ang epekto sa ako kay more than a month naman jud ko nga nagamit. Ang epekto siya sa ako wala na ko'y mabati nga sakit sa akong likod. Dinhi sa ako ang right side. Wala na ko'y mabati nga sakit sa akong left. Naapay gamay na lang gid siya nga akong bation. Unya positive jud ko nga mawala jud ni kay ngano padayon ra gihapon kong nagainom sa Lacto Puffy. Religiously gid na nagainom. Bring health into your home. Ang Lacto Puffy adunay Lactobacillus probiotics o mas nailhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems, o galing uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home, uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Ako si Buboy Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto Puffy. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lacto Puffy. Sekreto sa mga champion. Lacto Puffy. Bring health into your home. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo may hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratories in Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon o prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan o prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E ug C. Ang potassium makatabang sa pagmintenar sa imong blood pressure ug ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level ug sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy. Bring health into your home.
pagdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto Puffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lacto Puffy, 100% natural. Way gipiling edad, tanan mahimong moinom sa Lacto Puffy, aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Ako si Najib Razol, ay 61 anyos na akong edad. Dinhi ko sa Algeria, sa Cebu. So what I do is, inom ko Lacto Puffy. Inom nimo, ma-feel nimo nga katong stomach disorder nimo, kanang sakit bitaw nga magdagandagan din sa imong sulok-sulok. Tanas. Ma-revive ka. Katong imong magsigad panungab, mawagtang na siya. Bring health into your home. Newsline. Padayon ta sa atong tulumanon kay Galaan, 23 minutos na, pasado alas 8 sa buntag. Nakadungog na ba mo ni ining programa nga Uplift? Kining Uplift in English man gud ni, no? Pero in English ni sa ato pa alsa. Alsahon ka padung sa ibabaw, natural. Alsahon gani mo ibabaw gyud. Uplift parehara nig lift up. Pero acronym ni siya kay Galaan, usa ni ka programa sa gobyerno nga karon gipatuman sa Department of Social Welfare and Development, DSWD. Aron tabangan ang dili mo menos 7 milyones kapin. 7,500,000 families. Tabangan kining mga pamilyaha nga makaahon. Marang-arang unta ilang kahimtang, dili na unta sila apiki kaayo, ilabi na humani adtong pagdeklarar sa o adtong pagsugod sa gubat tali sa Amerika ug Iran, tali sa Israel ug Iran adtong Febrero 28. Kining Uplift nangahulugan ni og Unified Package for Livelihoods, dili livelihood lang ha, kundi dili daghan, livelihoods, lain-lain nga livelihood. Unified Package for Livelihood, Industries, Food, and Transport. Importante ang transport, gumikan kay apektado man ang transportasyon sa diyang ni mahal ang gasolina o diesel fuel o tungod kay naapektahan man usab ang uban pa nga mga natad sa panginabuhi. Dili lang transportasyon. Muna nga Uplift, akong balikon, Unified Package for Livelihoods, Industry, Food, and Transport. Gibahin igtulo ang mga beneficiary niini mga kabantay, mga higala. Usa man ning tulo ka grupo. Ang Group 1, 3.5 million families. Katuning mga miyembro sa 4Ps, Pantawid Pamilyang Pilipino Program, naa naman ni sila daay gidawat nga hinabang bunan pa. Tungod kay nausab naman sa drone, nisamot naman kaapiki ang panginabuhi sa mga tao. So 4Ps o katong walang gutom food stamp, lain-lain ning matang sa ayuda, apan puros DSWD mo nagpatuman ini mo na ang Group 1. Ang Group 2,
kining gitawag nilag pobre ug hapit na mapobre, poor and near poor. Dili member sa 4-piece, dili member sa walang gutom food stamps, apan pobre ug kanang hapit lang gid mapobre. Mo na group 2. 2.5 million families ang gitan-aw nga matabangan niini, pero nationwide ni ha. Tibuok Pilipinas ni. Ug ang group 3 mao tong mga dunay trabaho, gagmay kay kita. Mga members sa SSS. Mao ni ang group 3. Unsa may mapaabot? Lain-lain. Ang group 1 katong naanadaay ayuda nga gidawat sa 4-piece, katong conditional cash transfers. O kining member sa laing kuan matang sa ayuda, kining walang gutom food stamps, naa naman ni sila ayuda, dili kwarta, makadawat ni sila og outright nga hinabang. Ang group 2 mga higala, kining poor ug near poor nga cluster sa atong mga kaigsuunan. Naa dinhi ang kuan, naa dinhi ang controversy sa pagkakaron. Tungod kay makadawat mo gud sila tag 2,000 kada buwan, sukad nining buwan sa Hulyo, Agosto, September, Oktubre, Nobyembre, Disyembre. Unom ka buwan, tag 2,000 pesos. Nadaghan na ron ang nagreklamo nga, uy, wa man lagi ko maapil sa lista. Wa maapil sa lista sa mga beneficiaries kay basta kwarta na gani, gusto magitang maapil. Bisan pag dili ta poor, dili ta near poor, dili ta 4-piece member, dili ta member anang walang gutom program, dili ta member atong low income group, gusto tang muapil pod, mupahimos pod. Tag 2,000 gud kada buwan. July to December. So mo ni mga higala ang controversy kung nakadungog na mo diha naay nagkisaw diha sa inyong barangay may tungod sa uplift. Mao na ni. Kung balikon, United Package for Livelihoods, Industry, Food, and Transport. Uplift acronym. Ngano man nga wa man malista ning uban. Dunay daghang katarungan but mainly ang justification ni ini sa DSWD mao kanang mga tawhana wa man gud na sila mo cooperate sa diha nga gipahigayon ang CBMS. Unsa man sad ning mananapa ang CBMS? Mao ni ang community-based monitoring sa Philippine Statistics Authority. Community-based monitoring system. Survey ni. Kanang murag census ba? Ang mga enumerator sa PSA, katong mga sinugo sa Philippine Statistics Authority ni adtong tuig 2024, ni suroy sa kabayan diha sa barangay. Mga sityo sa barangay, ngutana og konsayngan, unya pilay sakop sa pamilya, pilay income sa pamilya, ug uban pa nga mga detalye ang ilang gipangutana. Dunay daghan nga mga pamilya nga matud pa wa lang mutubag murag yun nga dili lang sa miana oy nga sorbe sensus ninyo kay kuan kana nga busy kayo mi. Busy kay mi sa panginabuhi, dili mi makaatiman anang pagtubag sa inyong mga pangutana. So gilaktawan lang to sila. Wa to sila malista sa CBMS karon. CBMS may basihan kinsay beneficiary nining uplift program, especially nining group 2. Pasagdi na lang tong group 1 kay nalista naman daan ang mga sakop sa 4-piece ug sa walang gutom. Unya kining kuan group 3 mga low income laborers gadunay SSS. Nalista na po na sila. Hatagan man sana sila dugang manggod ni kining uplift, dugang ni nga mga ayuda. Nakaroon kining group 2 mo ay problematic.
kining gitawag og poor og near poor. Pobre og gamay na lay kuwang mapobre. Muos-os gamay, pobre na. Mao ni ang problema. Kaya kadaghanan ini nila wa malista atol sa CBMS niadtong 2024. At tingali og magdiniyos gyud ang mga implementors niini ha. Ina ako gipresyum nako ang regularity. Gipresyum nako mga social workers man ang mga tao sa Department of Social Work and Development, Social Welfare and Development, kanang tinarong gining ilaha. Apan, doon na sa'y maka-influensya anak kining mga politiko. So hain maghaining katarungan na ang nakaingon nga nung wa mo maapil sa lista diha sa mga beneficiary sa uplift. Para sa uban, gamay ra ni, no? Para ni atong mga dili angay nga mudawat. Gamay ra ni daganti ali mo kwarta diha kanang 10,000 na ana sa inyong pitaka kanang 20,000. Pirmi na ninyong giluklok sa inyong bulsa. Pero para sa mga tao nga lisod in taon nga magkakitag kwarta, dako na kaayo na. Bililho na kaayo ang 2,000 pesos a month. Kini gisugo ni Presidente Bongbong Marcos, I understand. Apil ni siyang hisgutan karong hapon sa iyahang State of the Nation address. Uplift program. Nagibahin lagi tulo. Dunay Group 1, Group 2, Group 3. Ni asa Group 2 ang controversy karon. Kining poor ug near poor, mga 2.5 million families. Ang reports nga akong nadawat nag-ingon nga daghan gyud taon nga nagtiyabaw na kay nganong wa sila maapil sa lista. Apan sa dihang ng lista ang Philippine Statistics Authority ni adtong 2024 sa Tagalog paminaliit nila. Gipakagamay lang nila ang importansya sa mao nga census sa mga enumerator sa PSA. Nakaroon kay hinatagay na magbenepisyo, tiyabaw na. So sunod, naaga ni mga enumerators, gahinin ninyong panahon sad. Tubaga, tubaga ang ilang mga pangutana kay importante na aron dunay bird's eye view ang gobyerno o kung sa kahimtang sa mga pamilyang Pilipino. Mao na ang controversy karon. Hinaut unta nga wa mo apil niini ang mga congressman ha. Pero tingaling nagbehave ang mga congressman ron kay doon na pa ni sila tulubagon. May tungod sa mga flood control projects. Wa na kaini sila mamulitika. How about the mayors? Kini mga mayor sa mga LGU. Wa na ninyo gamitag pamulitika. Unsa man, DSWD ra gini. Ang DSWD good, mga kabantay, mga higala, jutay ra na silang personnel. Mao na nga, pananglitan maghisgot gani og lokalidad, muadto na sila sa mayor, muadto na sila sa local nga social worker. Kanang kada locality do na may social welfare officer. Sa usa ka lungsod o usa ka syudad, city social welfare officer or municipal social welfare officer. Makig-tie up na ang DSWD dito nga. Tinabangay ta ha, kamo may suhito sa mga tao diri aron matarong natog distribute ning ayuda. What if mo apil ang mayor? Nga, ato sa natanawang lista, be. Kaya basig mga leader na sa akong kontra, dili ta na apilon. So, mao na ang problema kung gamitag politika. But, ang tumong niining maong programa, maayo. Prinsipyo niini nindot. Naibaw sila sa gobyerno dito sa national government nga nagpingit na daan ang mga tao, punan pa niining mga adverse economic effects gumikan sa gubat dito sa Middle East. Samot nagkalisod ang mga tao. Muna kinalang hatagan nila ginagmayng ayuda. Dili ko ni long term. Dili ni malungtaron nga solusyon mga kaigalaan. Apan, may na lang, no? Matawag ni palliative. Matawag ni band-aid solution. May na lang kaysa wa. Pero, naanaunta, 2000, Hulyo, 2000 sa Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre.
May na lang ning idugang-dugang palit og tambal. O baka idugang-dugang sa palit og pagkaon. Ubaon ba sa mga bata. Pero pag yung kamalista, dako na ng problema. So palihog, lakaw dito sa inyohang kapitan. Nyadi gani mo tagdaw sa kapitan. Ayaw na nagbutari sunod. Hapit namang elections pagka barangay official. Adto mas kapitan, pangutan na kap nga nung wa man kumalista, palihog, make representations. Palihog, kuntaka ko nung atong social welfare officer, nahibaw ba siya nga nung wa kumalista? O kaha, ang mga sakop yun sa regional office, sa Department of Social Welfare and Development ang inyong i-contact nga nung wa mo malista as beneficiary nining Uplift program. May na lang. May na kain eh. Kining tag 2,000 kada buwan nga madugang sa inyohang income diha. Akong balikon, Group 1, nga beneficiary niini mao ang mga sakop na daan sa 4Ps. Conditional cash transfer, kondisyon punto na mampunto yung mga requirements. Kinala na kay pa-eskwelahon nga mga bata, mo apil kag seminar matag karon og unya. May tungod sa maayong panglawas, nutrition. Kining walang gutom program, dili ni kwarta ang gihinabang. Pero gitabangan silang mga food stamps. Makakumpra sila og mga pagkaon para sa nutrisyon sa ilahang mga pamilya. Ilabi na sa mga bata. Na kining mga gagmay kining sa Group 3, SSS members who are in the sector of the low income group. Naapon ni sila, makadawat po ni sila. Lagi ang controversial kining pag-ila sa poor ug non-poor. Unya, ang wa malista ni reklamo, inaot unta nga ni cooperate mo sa CBMS niya atong year 2024 kay ang listahan ni adto mo'y gibasihan karon. Kinsay poor o kinsay near poor. Kung makadawat sa benepisyo gikan ining programang Uplift, balikon ako, acronym ni sa Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport. Mupadayon ang atong tulumanon, huwan ining laing hutong sa mga pahinomdom. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lacto-Puffy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lacto-Puffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Lacto-Puffy, probiotic food supplement. Isa Lacto-Puffy, pirmitang healthy. Sukad pa sa una, natong kauban, nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit, ug mga problema, sa Lacto-Puffy kita matabangan. Lactobacillus na kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto-Puffy, o Lacto-Puffy, sa Lacto-Puffy permitang healthy. O Lacto-Puffy, Lacto-Puffy, sa Lacto-Puffy permitang healthy. Sukad pa sa una, natong kauban, nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit ug mga problema, sa Lacto-Puffy kita matabangan. Lactobacillus
kakinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Pafi, o Lacto Pafi, sa Lacto Pafi permit ang healthy. O Lacto Pafi, o Lacto Pafi, sa Lacto Pafi permit ang healthy. Lacto Pafi, bringing health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Pafi, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghiskot kitang kamunggay, sagad ato kining ipare sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matod pa, manok kinamunggayan. Aban, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og miracle tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Pafi, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Pafi, bring health into your home. Digid sayon ang pagpananom. Ato kining himuong sayon uban sa Lacto Plant. Ang mismong paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita nga ang mga mahigalaong microorganism sa Lacto Plant magka-half-size pagtubo sa tanom sa natural nga pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo ug paglipay sa 40% nga tubo sa imong maani uban sa Lacto Plant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Lacto Plant? Sinatia ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban sa Lacto Plant. Ang daming langaw! Ang baho! Nakakadiri! Dan! Problema ba ang hindi kaaya-ayang amoy na dala ng inyong basura? Narito na ang sagot. Enzumo, ang organic disinfectant odor control for industrial, commercial at household use. Iwas langaw. Iwas baho, iwas sakit. Patayin ang mikrobyo sa paligid sa paraang organic. Mag-Enzumo, ang organikong pamatay baho at mikrobyo. Mabaho? Mag-Enzumo! Grow, grow, grow! Uban sa Coffee Grow! Usa kini ka probiotic nga makatabang pag-ayo sa papadugang sa nutrisyon alang sa mga kahayupan. Ang pagtuon nga gihimo sa mga taga-UP Los Baños nagpakita nga ang Coffee Grow nakapalambo gayon paghatag og mga eksaktong nutrisyon sa mga baboy o mga alagang manok. Ang mga naggamit ng Coffee Grow nakasinati komento sa pagtubo o pagtaas sa resistensya sa mga kahayupan batok sa mga sakit. Mutuo gayon ang imong kita sa Coffee Grow. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Coffee Grow? Sinatiya ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban sa Papi Grow Animal Food Supplement. Alang sa imong mga manok panabo, ani ana ang imong gikinahanglan. Lactovet, 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic, patrako, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga likod ug abtik ang imong manok panabo. Mao ginakaluwas sa akong mga manok, healthy na kayo, gani makita naman gikan sa mga piso, sa akong mga stag. Kung gusto gyud Lactobit, maoro gyud na nakaayo sa ako ang mga manok. Sa Lactovet, sure winner ka. Enzumo Plus, organic ka pangpatay sa kagaw ug magwagtang sa kabaho diha sa atong mga industriya, opisina ug panimahe. Santaon ang baho. Patyon ang kagaw nga mo'y hinungdan sa mga sakit. Dili makadaot sa tao, hayop ug sa mga kinabuhi nga nasa dagat. Hinginlan ang langaw, lamok, pulgas ug uban pang mga insekto nga nagdagkagaw. Mahigalawon sa kalikupan, makatarunganon ang presyo. Enzumo Plus is a one breakthrough product in waste odor control. Another quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation. Ani ana ang produkto nga makatabang sa atong kalikupan. Enzumo Plus! Enzumo Plus, muwagtang sa grabe nga baho, epektibo pagwagtang sa mga sakit nga gikan sa mga bakterya, dili makadaot sa tao ug kahayupan, makawagtang sa mga langaw ug lamok.
barato ug makadaginot ka, dili makadaot sa kalikupan. Inzumo, maggamit usab sa paglimpyo sa tubig, paglimpyo sa mga basura, pagwagtang sa baho. Inzumo Plus, a quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation. Lactovet, probiotic growth enhancer for animal nutrition. Napabatudan nga epektibo kaayong igsasagol sa lawg sa baboy, baka, manok ug uban pang kahayupan. Makapapas pa sa tubo sa inyong mga binuhi. Dunay 33 ka amino acid, uban ang niacinamide, riboflavin, vitamin B6, folic acid ug thiamine. Way bisag kamay nga antibiotics. Saguli sa Lactovet ang lawg sa inyong mga kahayupan. Lactovet, another quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatudan nga ang Lacto Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity na mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Newsline. Balik sa itong tulumanon. 12 minutos na lang sa dili pang alas 9, nining nahibilin nga 12 minutos. Sa itong panaguban karon sa itong Monday episode sa programang Newsline. Ako na ning isgutan ang may tungod sa mga kalambuan dito sa Manila. Gawas akong gipasiunhan na kaganiha nga sona ni Presidente BBM unyang hapon alas 4 ug daghanan nagtag-antagan og unsa kay iyang isgutan sa iyang State of the Nation address. Mag-isgot baka siya may tungod sa uplift program, posible kayo. O iyahan ning isipon nga usa sa iyahang mga gipangbuhat para sa kayuhan sa mga Pilipino. Unya mag-isgot baka siya sa impeachment, dili tingali. Kaya ato mang makita nga wa man gid siya mo mention ini, murag dili man siya gusto nga mahiapil-apil og ang impression sa mga tao nga interesado kay siya pahin ining impeachment ni VP Sara. Although daghan nagduda nga siya gyud mo'y nag-direct sa mga tao nga kinahanglan nga makapanubag yun si VP Sara sa mga pasangil batok niya. Ang practical gyud kaayo nga katarungan mao nga kung pananglitan dili ni ma-impeach si VP Sara niya mo kandidata ni pagka-presidente niya sa 2028 makadaog, tingalig panimaslan sila. Kay kontra naman kaay sila. Gikan nga kauban silang ni Daog niadtong 2022. Nagkakontra na sila. O grabe na ang panagsumpaki sa duha ka mga political camps. Kining kampo sa mga Duterte o kampo ni BBM uban sa mga sakop sa iyang administrasyon. So muna, no? Tingali dili niya hisgutan ang bahin sa impeachment. Makisgot lang ni siya purely og mga serbisyo sa gobyerno samtang siya presidente sa Pilipinas. Unya unsay State of the Nation, unsay kahimtang sa atong nasod nga Pilipinon. Ambot mo hisgot ba siya bahin sa investigasyon sa mga malusong nga flood control projects? Ato nang atangan unyang hapon. Pero usa sa mga sidelights kay naghisgot ng tag-impeachment. Usa sa mga nag-viral, mautong pag-apil ni Senador Robin Padilla. Ang tinood nga niya, Robin Hood Padilla. Apan mas nailhan siya nga Robin Padilla kay sikat man siya nga aktor. Giila nga bad boy of the Philippine movies. Ug maunay, usa sa hinungdan nga nung nakadaog siya nining iyang termino karon. Doon ay mga tao nga nag-BI ni Senador Robin Padilla. Ilabi na niya atong pag-interject niya. Kay makahimo man siya pag-interject o man siya sa mga senator judges. Sa diyang iyang giingnan ang prosecution nga dapat dili mo mag one-sided. Daghan nga tawa ni adto kadtong mga abogado, uban pa nga mga tag-as ug kinaadman nga tawa kay
Nganong moingon man siya nga dili dapat o dili angayan nga mag one-sided ang taga-prosecution nga one-sided maging ang prosecution. In the same manner nga one-sided sad ang depensa. Ang prosecution ang tuyo ana nga mataral gin nila ilag yung mapamatud-an ang pasangil batok sa kikiha. Nga mao ang atong Vice Presidente Sara Duterte. Sa depensa sad one-sided sad maning kamot nga madipensahan nila. Pero ngano man nga nakaingon man si Senador Robin Padilla nga dapat dili mo one-sided. Gikatawan siya, ug dunay ni conclude ayon nga tungod kay wa manggod siya kalibutan aning mga hearing ba sa balaod, litigation, wa siya kalibutan ana unya nagapil-apil siya. Apan humani adto mga higala ni gawas man ang resulta sa survey. Number 1 magyapos Robin Padilla. Sa ato pa bisan daig dili siya ang perception nga dili siya kamao anang trabaho sa pamalao diha sa Senado, ignorante siya diha. Pataka lang siya sagbat. Apan nisali gihapon niya ang daghang mga tao sa Pilipinas. Mao na hinungdan kay kalaan nga nadani ang akong pagtagad niining vlog nga giuluhan og New Tribune Republic. Iyang gisgutan dinhi ang may tungod ni Senador Robin Padilla. Ningon siya dinhi, Robin Padilla does not need to understand the case. Di kuno kinahanglang makasabot si Robin Padilla unsa ning impeachment case batok ni VP Sara. Robin Padilla does not need to win the argument. Dili kinahanglang si Robin Padilla mo'y mudaog sa lalis may tungod sa legality. O dili kinahanglang suhito siya sa balaod. He only needs to make himself more memorable than the evidence. Ang iyarang buhaton, mutabi lang siya diha og bisag unsa, bahalag dalaygon o salawayon, basta kay mas mahinumduman pa ng iyang gitabi kaysa ebidensya nga gihaguan og presentar sa mga parties niining maong impeachment trial. Every time he misunderstands a legal principle, answers a serious allegation with a mangled analogy, or delivers a statement so incoherent that it becomes instant content, public attention moves away from the record. O na akong giingon nga, whether nindot ang iyang gisulti, nihaom sa gidiscuss nga mga legalities, bahin sa mga ebidensya, ug uban pa nga mga gidiscuss diya sa mga hearing, or sa pinulungan pa sa mga adik na simang siya. Simang sa ato pa, wa matumong sa topic ang iyahang komentaryo o ang iyahang mga remarks. Basta importante na dani niya ang atensyon sa publiko. Ngano man? Nganong mobilib manggihapon o musalig manggihapon niya ang daghang mga tao. Kining maong vlog sa New Tribune Republic ni explain. Tungod kay daghan sa mga tao nga maka-identify kaniya. Buti pasabot. Daghan ang mga pareha ni Robin Padilla kanato nga mga tao nga wa kasabot unsa ng mga legal term nga ang mga abogado lang doon na gani ubang abogado tingali nga dili sa kay katuhog kay bisag nakapasar na sa bar apan dili man tanan mo mga risgar og atubang ilabi na og i-televise nationwide ang usa ka hearing sama nining impeachment trial. Munang doon na gitawag og mga ordinaryong abogado nakapasar sa bar apan ordinaryo lang og doon ay mga di campanilla. Sama na mga di campanilla kana mga sikat yung abogado, mga Fortune. Ha? Sa una kato silang Enrile, kato sila Jokno, o Vito Salonga, mga di campanilla. Dinhi sa ato, Pabling Garcia, Siling Fernan, Hilario Davide Jr., mo na mga di campanilyang abogado. Apan bisan pa ni ana mga higala dili maka-identify nila ang kadaghanan sa mga Pilipinon. Kadaghanan nato mga wa katiwas og eskwela. Dunay wa katiwas og high school,
wa katunob og college. Nakatunob og college pero nagbinulakbol sa pag-eskwela. Sige lang cutting classes. Dunay daghang wa kahuman og high school, wa kahuman og elementary sa lain-laing hinungdan. Either tungod sa kakabus or wa lang gid magtarong og eskwela. Munay gitawag nilang namayabas lang sa ting eskwela. Mao na nga dili sila parehas, dili sila maka-identify sa mga banggiitan, mga maing laking abogado, kanang maayo kaing manulti, parehang attorney ligutan, nga gidaig pag-ayo, nga maing abogado, dili maka-identify ana ang kadaghanan sa mga menos o grado. Mas maka-identify sila nga, to, pareha na to, Robin Padilla, simple kayo. Dili makasabot anang mga komplikado kayo nga mga terminology sa balaod, apan parihan na siya nato. Munang anhatan niya. Mas mulaban tang Robin Padilla, bahala na kung saan nang iyang itabi diha. Mudaig pata niya kay kursunada kayong mutabi. Mutipon sa mga manggialamon, bisag siya kuwang sa kaalam. So kursunada, gidaig na sa masa. Apan ang masa, nalimot na lang, ug unsa tong kaso batok ni VP Sara. Ebidensyahay ito. Tinuod ba nga dako siyang natigom nga dili na muhaom sa iyang sweldo? Tinuod ba nga gihulga niya ang kuan? Presidente, ang First Lady o ang kanil Speaker? Wa na mo tan-aw ang mga tao ana. Ang gitan-aw nila nga kini Robin pareha gini nato kanang bugoy-bugoy ba? Standby na isog-isog. Mo man ay ganahan na to. So, dili ikahibong kung inig survey, taas ang rating ni Robin Padilla. Para sa mga katok edukado kayo, katawanan siya. Kaya ingong simang maniya ang mga gistorya. Nga no gutang maingon siya, dapat kayo sa prosecution, hindi kayo one-sided. Natural maging one-sided ang prosecution kay ang tumong nila nga makonbikto ang gikiha. One-sided sad ang depensa. Pwede sad nga mo ito istoryahan ni Robin Padilla ang taga-depensa pero dili man na mahitabo. Kaya kinis Robin Padilla closely identified man ni sa grupo o sa political camp sa mga Duterte. So natural, bisan og siya senator judge, apan tawag na to nga mo ang iyang simpatiya di agad ni VP Sara kampo sa mga Duterte. Pero kining akong gidiscuss dili ni mahitungod sa kinsay makatarunganon, kampo ba sa administrasyon ron o kampo ba sa mga Duterte. Wa ko magisgot ana. Ang akong gidiscuss kung ngano kaha nga taas mag-rating si Senador Robin Padilla bisan og ang perception sa mga tag-as og grado nga kini siya dili niya ngayon diha sa Senado nganong gibutaran man taon niya ay muna pangutanan nila nganong gibutaran dili man ni siya haom sa pamalaod di man na siya suhito sa pamalaod dili siya suhito apan kung mag-survey popular siya kay maka-identify niya. Dunay feeling ang ordinary Filipino o Filipina nga kana siya pareha gid mi ana dili kaayo mi taas og grado di kay mi kasabot unsa nang mga laglom na kaayo nga mga principle sa balaod pero anha lami Rubin ay kanagong mga bright na kaayo kanang tag-as na kay kinaadman ang tan-aw ana sa masa no mga arrogante na sila. Arrogante na sila, mga hambugiro na sila, manaog-daog na sila nato nga mga gagmay grado. Dini atong takupan ang atong tulumanon kay Galaan. Dengan salamat sa akong mga kabantay nga ni Antos sa pagpamina o pagtanaw, pag-watch nining atong tulumanon pinagi sa Facebook Live. Nadungog punta pinagi sa South Radio 102.9 megahertz sa Karkarug, Argao, Cebu. Ingon man sa DYAJ 1 Heart Radio sa Sambuan. Nga nilang kinon sinisa
Ray Quijano Alquizar. Ingon man ni Ray Rosite. Ako si John Carillo. Salamat sa pagtanaw ug pagpaminaw hangtod sa sunod di gayon. Maayong adlaw. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.